Buhay pa si Goryomaru at hindi alam ni Kagura kung bakit ito kinulong ni Narako. Dumating si Hakodoshi at nag-usap ang tatlo tungkol sa pagtataksil nila kay Narako. Dagdag pa ni Hakodoshi na wala pa silang lakas para matalo si Narako kaya kailangan nilang makuha ang jewel na natitira. Pumunta si Hakodoshi kay Inuyasha at Kagome para makuha ang jewel. Madali lamang nakuha ni Hakodoshi ito at umalis na. Samantala, si Moriomaru ay tinarget si Koga para makuha ang jewel sa mga binti nito. Si Kagura naman ay target si Kohako. Nahuli ni Moriomaru si Koga ngunit tinulungan ito ni Kikyo kaya umalis na si Moriomaru. Tumakbo si Kohako ngunit naabutan siya ni Kagura. Hindi hahayaan ni Kohako na mamatay siya hanggat hindi pa namamatay si Narako. Sinira ni Kagura ang miasma crystals na nakay Kohako at naawa ito kay Kohako dahil alam nito ang dahilan kung bakit gusto ni Kohako na mawala si Narako kaya pinapaalis na niya ito doon. Bigla rin namang dumating si Hakodoshi at nagalit dahil pinagtaksilan siya nito matapos na pagtaksilan rin si Narako. Pinahiram ni Kagura ng sasakyang balahibo niya si Kohako para makatakas at hahabulin sana ni Hakodoshi ito ngunit inatake ni Kagura. Binalik ni Hakodoshi ang atake nito at dumating sina Inuyasha para tulungan si Kagura. Hindi alam ni Inuyasha ang dahilan kung bakit kinakalaban ni Kagura si Hakodoshi at sinundan ni Sango si Kohako. Biglang dumating si Goryomaru at inatake si Inuyasha ngunit nag-transform ito bilang Moriomaru. Binigay ni Hakodoshi ang jewel kay Moriomaru para gumaling ang sugat na natamo nito sa pana ni Kikyo. Sinundan ni Moriomaru si Kohako. Kinuha ni Hakodoshi si Kagura at balak na gamiting shield si Kagura sa mga atake ni Inuyasha ngunit hindi gusto ni Inuyasha na umatake. Inatake ni Kagura si Hakodoshi at sinabi kay Inuyasha na ang baby ay nakatago sa katawan ni Moriomaru. Balak ng baby at Hakodoshi na palakasin si Moriomaru para makaya na kalabanan si Narako. Namangha si Hakodoshi dahil tama si Kagura at sabi pa nito na natuklasan nila na pwedeng magkaroon ng matibay na armor si Moriomaru kaya kinain ni Moriomaru ang bangkay ni Goryomaru. Napagtanto rin nila na pagtaksilan si Narako dahil ang isang Narako na walang puso ay walang kwenta kaya ang baby at si Hakodoshi ang tunay na nalalaman kay Narako at dapat sila ang maghari-harian kaysa si Narako. Confident si Hakodoshi na walang makakapatay sa kanya kahit na si Narako ngunit biglang ngumiti si Narako at tinanggal ang barrier ni Hakodoshi. Ginamit ni Inuyasha ang wind scar at gagamit si Miroko ng wind tunnel at biglang nagulat si Hakodoshi dahil hindi siya paprotektahan ng mga bubuyog. Nagalit si Hakodoshi at papatayin si Kagura ngunit hinigop siya ng wind tunnel ni Miroko. Bago umalis si Kagura, nangako si Inuyasha sa kanya na kukunin niya kay Narako ang puso nito kaya huwag siyang mamamatay bago mangyari yon. Samantala, nahuli ni Moriomaru si Kohako at balak ng kuhanin ang jewel ngunit pinutol ni Sango ang tentacles ni Moriomaru kay Kohako. Dumating na rin si Inuyasha at biglang naglaho si Moriomaru. Nagulat si Sango dahil naaalala na siya ni Kohako kahit na matagal na itong tinatago ni Kohako. Pumunta sina Inuyasha sa kuweba ni Midoriko at may nakita silang chrysalis sa may dibdib ni Midoriko. Lalapitan sana ito ni Miroko ngunit biglang nagkaroon ng barrier. Samantala, si Koga ay pumunta sa isang libingan ng kanilang mga ancestors para makuha ang malakas na weapon ng kanilang tribe na ang Goraishi. Nagpaiwan muna si Inuyasha roon at maya-maya, ang chrysalis ay biglang naging soul collector. Napagtanto nila na si Kikyo ay may gawa nito at kinuha ni Kikyo ang soul ni Midoriko dahil hindi niya kayang maibalik ang lakas niya kapag walang kaluluwa ni Midoriko. Biglang natumba si Kikyo at ang mga sugat ni Kikyo ay gumagaling na. Biglang umilo ang jewel na nakay Kohako at sinundan ni Kohako ang mga soul collectors ni Kikyo. Ganon din ang naramdaman ni Koga at sabi ni Kikyo kay Inuyasha na kahit anong gawin nila, hindi nila mapapatay si Narako gamit ang mga armas at naniniwala siya na ang jewel lamang ang makakapagbura kay Narako kaya kailangan nilang pagsamasamahin muli ang jewel. Balak ni Kikyo na hayaan na makuha ni Narako ang buong jewel at kapag nasa kamay na niya lahat, ipupurify niya ito kasama na si Narako. Umalis na si Kikyo at sa tingin ni Inuyasha na hindi kaya ni Kikyo na makuha kay Kohako ang jewel dahil hindi nito kayang kumuha ng buhay ng isang inosente. Dumating si Kohako at sumunod kay Kikyo at hindi naman mapigilan ni Inuyasha ito dahil willing naman si Kohako na gawin ang kailangang gawin hanggat mapapatay nito si Narako. Samantala,
Si Moriumaru ay pumunta kay Meijo dahil may malakas itong armor at balak niya itong kunin sa pamamagitan ng pagkain dito. Nagpatuloy si Koga at nakita ang Goreishi. Hindi sila nakalapit dahil may lumitaw na three-headed wolf demon. Kinalaban ito ni Koga ngunit kahit na madurog niya, nabubuo muli ang demon. Walang saysay ang mga atake ni Koga ngunit nakalapit siya sa Goreishi. Ang problema, tinarget ng demon si Naginta at Hakako kaya wala munang pake si Koga sa pagkuha sa Goreishi dahil mas importante sa kanya na iligtas ang kanyang mga kakampi. Pagkaligtas, nawala ang Goreishi at nagpatuloy na umatake ang three-headed demon. Biglang lumitaw sa kamay ni Koga ang Goreishi at sa isang atake, natalo ni Koga ang demon. Pinaubayan ng mga ancestor nila ang Goreishi kay Koga at sinabing magiging kasama nito ang mga kaluluwa nila sa mga laban ni Koga ngunit isang beses lamang ito. Biglang nakasalubong ni Kagura si Narako at balak na ni Narako na palayain si Kagura. Binalik ni Narako ang puso ni Kagura sa katawan niya ngunit bigla rin naman sinaksak nito si Kagura. Pinatakas ni Narako si Kagura at alam niyang mamamatay rin maya-maya ito. Habang si Sesshomaru ay nakitang nagtatago sa kuweba si Moriumaru. Walang talab ang Tokijin sa bagong armor nito at kinarget ni Sesshomaru ang Jun ngunit nagkaroon ng crack ang Tokijin. Hinuli ni Moriumaru si Sesshomaru at naaamoy ni Sesshomaru ang dugo ni Kagura. Nang asarin ni Moriumaru si Kagura, nagalit si Sesshomaru at nakawala si Sesshomaru kay Moriumaru at sinubukan muli na atakihin ang Jul. Gumamit ng Asher Dragon Wave si Sesshomaru ngunit tuluyan nang naputol ang Tokijin at napinsala naman ni Sesshomaru ang armor kaya umalis na muna si Moriumaru. Umalis agad si Sesshomaru para hanapin si Kagura at naamoy rin ni Inuyasha si Kagura at pupuntahan rin ito. Nakarating na si Sesshomaru kay Kagura at nagulat si Kagura dahil bakit pumunta si Sesshomaru para sa kanya. Hindi kayang iligtas ng Tensaiga si Kagura. Dumating sina Inuyasha at tinanong kung nagdusa ba si Kagura ngunit sagot ni Sesshomaru na namatay ito ng may ngiti. Pinuntahan ni Totosai si Sesshomaru dahil tinawag raw siya ng Tensaiga at naramdaman ng Tensaiga ang pag-iba ng puso ni Sesshomaru. Dati ay wala siyang pake sa iba, ngayon ay mayroon na katulad sa nangyari kay Kagura. Hiningi ni Totosai ang Tensaiga dahil oras na para gawin itong isang tunay na weapon. May nakilala si Shippo na babae na si Mujina at habang hinahanap ni Inuyasha si Shippo, may naramdaman ito at umatake ngunit hinihigop ng sword ni Mujina ang demonic power ng Tensaiga. Tanong ni Shippo kay Mujina kung bakit gusto nitong mapalakas ang sword niya, sagot nito na gusto niyang mapaghiganti ang tatay niya na kinain ng evil demon. Dahil dito, tumulong si Shippo na maasar si Inuyasha at patuloy na nahigop ni Mujina ang demonic power ng Tensaiga. Pagkaubos, lumabas na si Mujina at Shippo. Sinubukan ni Mujina ang wind scar kay Inuyasha at nagulat si Shippo dahil sa ginawa nito. Niloko lamang pala siya ni Mujina at target lamang nito ang demonic power ni Inuyasha at walang halong paghihiganti sa namatay nitong tatay. Buhay pa si Inuyasha at sinubukan muli ni Muji na gamitin ang wind scar ngunit mahina at mabagal para kay Inuyasha ang atake. Sa tingin nito na malakas ang sword ngunit walang skill ang gumagamit. Sinuntok ni Inuyasha si Mujina at hindi pala ito tunay na babae. Pagkatalo ni Inuyasha dito, bumalik na sa Tensaiga ang demonic power nito at namangha si Inuyasha sa ability ng sword na Daki at balak niyang alamin ang pinagmulan nito. Kina Sesshomaru, may lumabas na ogre at nilid ng Tensaiga si Sesshomaru kung anong gagawin niya at nabuksan ni Sesshomaru ang ruta na papunta sa underworld at nahiwa bigla ni Sesshomaru ang ogre. Sabi ni Totosai na ang Tensaiga ay may abilidad na mabuksan o makonekta ang tunay na mundo sa underworld, kaya nitong makakita ng halimaw sa ibang mundo at nahihiwa ito para mabuhay ang patay. Ang nangyari sa ogre ay dinala ng Tensaiga ang katawan ng ogre sa underworld at ang tawag sa teknik na ito ay ang Meiduzang Getsuha. Pinuntahan ni Inuyasha si Totosai para ipakita ang Demon Blade Daki at pinakita ni Totosai ang isa sa Ryujin Scales ngunit napansin ni Totosai na palpak ang pagkakagawa dito. Mayroong tunay na Daki at gusto ni Inuyasha makuha ni Tensaiga ang kapangyarihan nitong maka-absorb ng demonic energy para matalo niya si Narako. Sagot ni Totosai na huwag ngunit kung handa si Inuyasha na ma-absorb ng Daki ang buong demonic powers ng Tensaiga at hindi na ito mababalik pa ay ituturo niya kung nasaan ang tunay na Daki Blade. Samantala,
Isang demon ang naghahanap kay Tosho sa isang village at gusto nitong makuha ang kompletong Daki Blade. Nakarating na si Inuyasha at tinulungan si Tosho ngunit buhay pa rin si Ryujin. Gumamit ng Wind Scar si Inuyasha ngunit na-absorb ng shields ni Ryujin. Samantala, isa sa incarnation ni Narako ang umatake sa ibang rehiyon na katribo ni Koga at balak na kontrolin ang isa gamit ang piraso ng jewel. Hindi masira ni Inuyasha ang shields ni Ryujin at ginamit ni Ryujin ang kanyang demonic power kaya nakagamit si Inuyasha ng backlash wave. Natalo ito ngunit inabsorb ng Daki ang kapangyarihan ni Ryujin dahil sinaksak ito ni Tosho. Nag-iba ang itsura ng Daki at nag-iba rin ang isang parte ng malapit sa mata ni Tosho. Samantala, inatake ng kinontrol ng incarnation ni Narako si Koga ngunit madali lamang ni Koga na natatalo ang bata. Naaamoy ni Koga sa bata si Narako kaya tinanong nito kung nagtatrabaho siya para rito. Sagot ng bata na hindi at hostage lamang ni Narako ang kapatid niya at mamamatay ito kapag hindi niya nakuha ang jewel kay Koga bago lumubog ang araw. Tumakas na lamang ang bata at sinundan naman ito ni Koga. Gusto ng Daki na makuha rin ang demonic power ni Inuyasha kaya naglaban ang dalawa at napupushback si Inuyasha. Nagkaroon ng crack ang Tetsaiga at napansin ni Inuyasha na unti-unti rin na kinakain ni Daki si Tosho. Binigyan ni Inuyasha ng babala ito ngunit hindi nakikinig si Tosho. Mayroon pang lakas ang Tetsaiga at napatalsik nito si Tosho ngunit malapit na ang limit ng Tetsaiga kaya nakagawa ito ng wind barrier. Ginamit ni Tosho ang wind scar at ginamit naman ni Inuyasha ang backlash wave. Nakarating na ang bata sa incarnation ni Narako pati na si Koga. Ayaw ibigay ng incarnation sa bata ang kapatid niya at naiintindihan na ni Koga kung bakit siya inatake ng bata. Sa isang atake ng Go-Reishi, natalo ni Koga ang pulang demon. Pinakita ng incarnation kina Koga kung nasaan ang kapatid ng bata at binantaan ng incarnation na ang moth na kasama ng kapatid ng bata ay pwedeng makaakit ng delikadong demon. Kahit na ganoon, sinundan ni Koga ang moth. Na-absorb ni Tosho ang backlash wave at naging kamukha na nito si Ryujin ngunit nagkaroon ng crack ang Daki Blade. Bumalik na ang Tetsaiga sa mahina niyang form dahil na-absorb na ni Tosho ang lahat ng demonic energy nito. Nakipaglaban pa rin si Inuyasha kahit na mahina na ang Tetsaiga at biglang naglaho si Tosho dahil hindi kaya ng Daki ang demonic energy ng Tetsaiga kaya pinasa niya ito kay Tosho kaya ito namatay. Nabalik na sa Tetsaiga ang demonic powers nito at napasama ang kapangyarihan ng Daki at ang tawag sa form ng sword ni Inuyasha ay Dragon Scale Tetsaiga. Napansin nila si Ginta at Hakako at nasense ni Kagome na papunta ang mga ito sa apat na jewel kaya balak nila itong sundan. Pinatay ni Moriumaru ang moth at balak nitong kainin ang moth. Naglaban si Moriumaru at Koga at bumabagal si Koga dahil ang jewel ay bumibigat. Nahuli ni Moriumaru ang dalawa at kinuha nito ang jewel na nakaykay. Dumating sina Inuyasha at tinulungan ang dalawa pati na ang kapatid ni Kay na si Shinta. Gumamit ng Adamant Barrage si Inuyasha ngunit na-absorb ni Moriumaru ang Adamant Barrage. Nahuli ni Moriumaru si Koga at ginamit ni Inuyasha ang Dragon Scale ngunit tumalsik lamang siya. Nakita ni Kagome kung nasaan ang jewel kaya pinana niya ito ngunit walang saysay sa armor nito. Sinubukan muli ni Inuyasha na i-absorb ang demonic energy ni Moriumaru kaya nakatakas si Koga sa kamay ni Moriumaru at nagbubukas ang sugat ni Moriumaru na natamo niya nung kinalaban niya si Sesshomaru. Nagsabay si Inuyasha at Koga sa pag-atake ni Moriumaru at sa tuwing inabsorb ni Tetsaiga ang demonic power ni Moriumaru, umiinit ito at hindi kinakaya ni Inuyasha ang naabsorb na demonic power ng Tetsaiga at tumakas na si Moriumaru at nagpakita si Byakuya kina Inuyasha at umalis din naman agad pagkatapos compliment ang lakas ng Tetsaiga. Samantala, si Kohako ang pumunta kay Kikyo para ipagamit kay Kikyo ang jewel na nasa kanya kahit isakripisyo pa nito ang kanyang buhay alang-alang sa pagpatay kay Narako. Pinaiwan na ni Koga si Ginta at Hakako dahil ayaw na nitong madamay ang dalawa at nagpatuloy ang lahat sa paghahanap kay Narako. Habang si Inuyasha ay nag-aalala sa pagmaster sa Dragon Scale Tetsaiga. Si Moriumaru ay pumunta kay Ginka at Kinka dahil sabi ng baby na kapag na-absorb nito ang kapangyarihan ng dalawa ay lalong titibay ang kanyang armor.
Pumunta si Totosai para tingnan ang Tetsaiga at sabi nito na ang Tetsaiga ay gawa sa fang ng tatay ni Inuyasha kaya walang problema rito kung kahit gaano kadami ang ma-absorb nitong demonic energy kaya si Inuyasha ang problema dahil hindi niya kayang i-handle ang ganoong kalaking demonic energy. Kailangan ni Inuyasha na maging mas malakas para makaya ang naa-absorb ng Tetsaiga at sinabi ni Totosai na pumunta sa Great Holy Demon Spirit para doon magsanay. Habang naglalaban si Kinka at Ginka, nangialam si Moriumaru at gamit lamang ang dugo ng mga ito, napagaling ang crack ng armor ni Moriumaru. Nahuli ni Moriumaru ang dalawa at ginamit ni Kinka at Ginka ang kanilang kapangyarihan. Habang nanonood si Byakuya kay Moriumaru, biglang dumating si Sesshomaru. Nagkunwari si Moriumaru na natatalo at natanggal ang pagkakatali ni Ginka ngunit si Kinka ay hindi pa rin makatakas. Sinaksak niya si Kinka para maging malakas siya ngunit sinaksak naman siya pabalik ni Moriumaru kaya natalo ni Moriumaru ang dalawa at inabsorb. Pinuntahan ni Sesshomaru si Moriumaru para subukan ang bagong lakas ni Moriumaru ngunit tumakas lamang sina Byakuya at Moriumaru. Nakapunta na sila sa Great Holy Demon Spirit at bigla silang may narinig na humihingi ng tulong kaya pumasok sila agad sa bahay nito. Nakita nila ang Holy Demon Spirit na parang tela lamang ng damit ang katawan. Sabi ng Holy Demon Spirit na hindi niya masasanay si Inuyasha kaya pinapaalis na ito dahil kagabi, naghahanda siya para sa gagawin niyang pagsasanay kay Inuyasha ngunit bigla siyang inatake ng demon at kinuha ang kanyang lakas kaya siya parang naging tela. Sabi ni Kagome na tutulong sila para maibalik ito ngunit sabi ng Holy Demon na imposible para sa kanila ito. Biglang may naramdaman si Kirara at pagkalabas nila, nakita nilang puro demon sa village. Aatakihin sana ito ni Inuyasha ngunit sabi ng Holy Demon na ang mga demons na ito ay mga villagers. Ang demonic energy na kumakalat sa village ay galing sa kapangyarihan niya at sigurado ang Holy Demon na ang kumuha sa kanyang lakas ay hindi kayang i-handle ito at nagtatago sa isa sa mga villagers. Balak ni Inuyasha na hanapin ang demon na ito sa village ngunit biglang nilak ni Holy Demon ang Tetsaiga at magagamit lamang niya ito kapag nahanap at natalo na ni Inuyasha ang demon na kumuha sa kanyang kapangyarihan. Nanggugulo sina Inuyasha sa village dahil laging nagkakamali si Inuyasha sa paghahanap ng tunay na kalaban kaya inatake na rin sila ng mga villagers doon. Tumakbo ang mga ito at bigla silang tinulungan ng bata para makatago. Humingi ng tulong ang bata sa kanila dahil ang kanyang nanay ay naging mukhang demon dahil sa kapangyarihan ng Holy Demon na ginamit ng masamang demon na kumuha sa kapangyarihang ito. Napansin ng demon sina Inuyasha kaya nag-transform ito at dahil hindi makagamit si Inuyasha ng Tetsaiga, tutulong sana sina Sango at Miroko ngunit biglang pinatalsik sila ng Holy Demon nang hindi napapansin ni Kagome. Lalaban na ni Inuyasha ito gamit ang kanyang kuko ngunit nagre-regenerate lamang ang demon. Sabi ng Holy Demon na wala itong saysay at hanapin na lamang ni Inuyasha ang Demon Vortex. Hindi alam ni Inuyasha ang tungkol dito kaya nahuli siya ng demon. Tutulong sana si Kagome ngunit hinuli siya ng isa pang demon. Biglang nakita ni Inuyasha ang Demon Vortex na tinutukoy ng Holy Demon at nag-focus si Inuyasha kung ano ang tunay na Demon Vortex ng demon para matalo. Naamoy niya na iba ang amoy ng isang demon vortex na nilalabas ng demon kaya iyon ang tinarget ni Inuyasha at natalo niya ito. Hindi tunay na kalaban na demon ang napatay ni Inuyasha dahil hindi pa nawawala sa lugar ang demonic energy kaya nagpatuloy sila sa paghahanap. Napansin ni Inuyasha ang amoy na nanggagaling sa bahay ng Holy Demon at nakita niya na pumangit ang lugar. Napatay ng masamang demon ang Holy Demon Spirit habang distracted sila sa Snake Woman at balak ni Inuyasha na ipaghiganti ang Holy Demon. Biglang nag-react si Tetsaiga at nakaya na ni Inuyasha na gamitin ito. Hinanap ni Inuyasha ang tunay na Demon Vortex ng demon ngunit pagkahiwa niya rito, tumalsik lamang siya dahil hindi ito ang tunay. Nag-focus si Inuyasha at naaamoy niya ang Demon Vortex na mas malakas. Naamoy niya ang Demon Vortex sa katawan ng Holy Demon kaya hiniwa niya ito at natalo ang kalaban. Bumalik na sa dati ang lugar at nakabalik na rin sina Sango at Miroko pati na ang village ay bumalik na rin sa dati. Namangha ang Holy Demon dahil nahanap ni Inuyasha ang tunay na Demon Vortex at tinetest nito si Inuyasha kanina pa at ilusyon lamang ang lahat. Dahil dito, naturuan niya si Inuyasha ang paraan para mahanap ang tunay na Demon Vortex.
Na-absorb ng Tetsaiga ang demonic energy ng Holy Demon dahil sa test kanina at naging mas malakas ito. Mayroon pa raw na isang form ang Tetsaiga sabi ng Holy Demon ngunit si Inuyasha na dapat ang magtuklas nito.